para pumunta ka doon, bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion. May problema doon, Jen. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide na hindi makikialam yung politika sa usapin na religion. Ibig sabihin, yung utak nila, naluto na. Maliban nila kung tumikim-tikim na naman. Pero kung nalulung ka sa drugs talaga, gumamit ka ng matagal, 15 years ka gumamit, aba iba yun. Lutong-luto utak mo nun. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po? O bago pa mag-shabu? Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. Yan, parang may mali ang pahayag ni Marcolita dito. Di ba magaling na abogado si Marcolita? At 18 taon, kung di ako magkakamali, siya ay mambabatas sa Kamara. Ngayon, siya nakatungtong sa Senado. Sabi niya, bawal daw sa ating konstitusyon, pero ang nabanggit niya na yung politika ay manghimasok sa usaping relihiyon. Baka nagkabaliktad ang gusto niyang ipaabot. Dahil kung bawal sa politiko manghimasok sa relihiyon, isang malaking kabalentonaan yan, mga kapatid, dahil sa tuwing sasapit ang panahong eleksyon, mistulang maglalaho yung naturang sinasabi nilang hiwalay ng simbahan at estado. Bakit? Daming mga kandidatong naliligaw. Kung ganon, ang daming nanliligaw sa mga maimpluwensyadong grupo, lalo na sa Iglesia ni Cristo sa Pamilyang Manalo. Pati na sa kay Kibuloy. Pati na sa Born Again. Pero, balikan natin. Di ba ako nagkamali sa kanyang pahayag? Ito, mga kapatid. Para pumunta ka doon, bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion. May problema doon, Jen. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide na hindi makikialam yung politika sa usapin na religion. Yan. May konstitusyon talaga umano na hindi pwede. Pero ang sabi niya, yung politika ay makipag-ugnayan sa usaping relihiyon. Mukhang nabaliktad siguro ang gusto niyang ipaabot. Pero, kung against sa konstitusyon, magaling at matalino na itong abogado, asan kaya sa konstitusyon na ipinagbabawal yan? Dahil po ba sa separation of church and state? Doon po ba sa ating saligang batas, separation of church and state, nandun po ba na bawal sa isang pare, obispo at nasa simbahan na makilahok at aktibong makilahok sa usaping may kaugnayan sa ating lipunan, lalo na sa napakagulong politika ngayon? Samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong iyong lingkod, Brad Windel Talimong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito, mga kapatid. At sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome po. At inanyayahan natin ang ating mga kapatid, huwag kalimutang
pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng mga suking taga-subaybay ngayon? Welcome po. No? Acknowledge muna natin ang ating mga suking taga-subaybay. Ngayon, sila si Mila Magno. Diyan sa Toronto, Canada. Hello kapatid. Si Analisa Uso. Si kapatid na Eduardo Villacroz. Sa lahat natin mga taga-subaybay ngayon. Have a blessed evening. Brooke Wendell Talibong, all CFD. At sa lahat ng mga suking taga-subaybay, diyan sa Sampaguita Ganda o Layer Kumuos, si Soberano Maribil, sa lahat si Anita Sula, welcome sa Bicol, na nagsubaybay sa atin ngayon. Okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. May buwelta si Senador-elect Rodante Marcolita sa pare. At yung isa naman na kaanib sa INC, yung Munting Kaalaman, title niya Munting Kaalaman, dahil isinapubliko kasi sa pare na before naging pare siya ay lulong noon sa droga. Ngunit siya ay nagbago at pare na ngayon. Kaya ano ang sabi sa Munting Kaalaman? Pag lulong sa droga, lalo na pag mataas, abay, diferensyado na ang utak niyan. Balikan natin. Para pumunta ka doon, bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion. May problema doon, Jen. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide na hindi makikialam yung politika sa usapin ng religion. Ibig sabihin, yung utak nila, naluto na. Maliban nila kung tumikim-tikim na naman. Pero kung nalulung ka sa drugs talaga, gumamit ka ng matagal, 15 years ka gumamit, iba yun. Sandali. Napansin nyo ba? Napansin nyo ba ang pahayag ni Munting Kaalaman? May mali dito Anong mali? Ito Sabihin, yung utak nila, naluto na. So paggamit sa ginadling droga daw, yung utak naluto na. Maliban nila kung tumikim-tikim na naman. Pero maliban kung tumikim-tikim ka naman. So naluto na, maliban kung tumikim-tikim ka naman. Nalulung ka sa drugs talaga, gumamit ka ng matagal, 15 years ka gumamit, iba yun. Lutong-luto utak mo nun. Ano po yung... lutong-luto ang utak noon. Kung ang pinatutungkulan niya ay si Father Flavi na luto-lutong utak, meron bang luto na lutong utak sa droga, pero kinalinga ang kamag-anak sa mga biktima na pinatay sa drug on wars? War on drugs. Kinalinga. Di ba? Binigyan ng libing at yung ibang mga pulis na itinuturong mastermind, may mga sinampahan na ng kaso sa grupo nila ni Father Flavi. So, tatalakayin natin ito mga kapatid, pagpatuloy natin, lalo na yung sabi nitong kaanib sa Iglesia ni Cristo sa channel na Munting Kaalaman. Ito mga kapatid. Araw po sa inyo, ito po, Marcoleta po, binanatan, sinabon. Binanatan po ang pare na nagsabi
na Judas po ang 18 senador. Ay, grabe naman talaga ho eh. Grabe ho. Ibig sabihin, Una, talagang binanatan nila ang pare na nagsabing Judas ang senador. Pero ang tanong, ba't din nila binanatan si Attorney Bukoy na nagsabi na ang ginawa ng ilang mga senadors, 18, ay isang paghuhuda sa konstitusyon. Ba't nakasintro sila sa pare? Dahil po ba sila'y kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Manalo? Eto. Hearing. Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, So, sabi ni Attorney Bukoy dito, wala sa saligang batas isang betrayal. Anong tawag niyo sa betrayal? Di paghuhudas. Sa saligang batas, ba't di nila tinira si Attorney Bukoy? Ba't nakasintro sa pare? At binalikan pa nila ang nakaraan sa pare na siya ay lulong noon, before siya naging pare, lulong sa droga. Siguro gusto ipakita nila, i-addict ka noon para gibain ang credibility ng pare. Pero, kung tingnan natin, isang buhay na testamento ang pare na kahit addict noon ay may pagkakataong magbago at maging pare tulad kay Father Flavio Villanueva. At kung lutong-luto na ang utak, meron kayang kagaya ni Father Flavio na nanandigan kahit ba sa investigation ng Senado para ipaglaban yung mga naaapi. O si Atty. Bukoy mismo nagpahayag na ano yung pahayag niya? Balikan natin. saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, I'm assuming ang inyong tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator Bato de la Rosa. Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ayan. Expert sa hearing ito, expert sa korte ito. Ang hukom, ang huwes, ang judge, hindi siya ang magmosyon. Ang nagmo-motion, yung mga partido, yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court. So, ang nangyari, si Senator de la Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Ayon ho sa saligang batas, kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, di lalo na siguro yung hukom. Di po ba? Dahil ang sinabi po ng saligang batas, ang kapangyarihan ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na lengguwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangyarihan ay to hear and decide. Mas malapad po ang saklaw nung legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the articles or ang reklamo is worth pursuing. In other words, may basihan ba yung sakdal? Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganhon ho ka-eksakto ang lengguwahe
ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment. Okay, si Atty. Bukoy yan. Ang tanong, ba't di nila binanatan? Ba't nakasentro sa pare ang banat nila? Tuloy natin. Hindi naman sa aking opinion lang ha, ginagamit ko ang religion dun sa nag-merge pa. Di ba yung mga politiko, binasbasan. Ginamit daw ang religion. Ang tanong, bilang ANC, ba't wala kang aksyon at tahimik ka? Wala kang content? Kaugnay sa napaulat na may nahuli sa paggamit mismo ang religion mismo. Nahuli, ministro. May kaugnayan sa planong pandaraya sa eleksyon. Balikan muna natin. Ito, tamimi talaga. Walang, lalo na si Munting Kaalaman, walang pahayag kaugnay dito. Alam ninyo mga kapatid, may ministro pa nga sila na sangkot sa pandaraya noong nakaraang eleksyon. At yan po ay nangyari sa Zambales mga kababayan. Ito panoorin natin. Sa kulungan ng bagsak ng 6 na naningil ng 30 milyong piso para daw i-sure win ang isang kandidato. Pero paalala ng COMELEC, walang sino mga makakapagmanipula sa sistema ng eleksyon. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Okay, sa likod. Sa likod. Pinadapa sa loob ng kwarto ng hotel sa Quezon City ang 3 lalaking yan na target ng entrapment operation ng NBI kagabi. Parte umano sila ng grupong naniningil para daw manipulahin ang resulta ng eleksyon. Gumagamit daw ng mobile app ang mga suspect para magpapanalo ng kandidato. Nagpakilalang IT officer ng COMELEC ang isa sa mga inaresto. Nakuha mula sa mga suspect ang 15 milyong pisong entrapment money. Bukod sa 3 lalaking nasa video, 2 lalaki at isang babae pang kasabot umano ng mga suspect ang iprinisinta sa media. Nabisto ang grupo matapos magsumbong sa mga otoridad nang inalok nilang kandidato sa pagka-mayor sa Iba, Zambales. Meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. Kung magpoprotesta man daw ang kanyang kalaban, meron na silang ipapalit na mga shaded ballots in his favor sa Tuesday pagkabigay daw niya ng balance of 15 million pesos. Iniimbestigahan na ng NBI kung empleyado nga ng COMELEC ang nagpakilalang IT officer at kung totoo ang sinasabing mobile app. Ayon pa sa NBI, nagpakilala rin kaanak ng isang tumatakbong politiko ang tumatayong leader ng grupo. One of them is even introducing himself as a kamag-anak ng former COMELEC chairman at ng isang candidate ngayon for senator. Umami naman sa illegal na gawain ng suspect pero itinanggi niyang siya ang leader ng grupo. Hindi raw niya kilala ang ibang inaresto. Sir, nag-alok lang ako, referral lang para lang sa intensyon na may kumita rin kahit konti. Mahaharap ang mga suspect sa mga reklamong estafa, usurpation of authority at paglabag sa election law. Tiniyak naman ng COMELEC na walang sino mang makakapagmanipula ng resulta ng eleksyon. Klarong-klaro po yan mga kababayan. Napakaliwanag yung palitan na yan mga kapatid. At sino po ba itong 6 na nadakip dahil merong plotting para dayain ang eleksyon sa Zambales? Ito po ang nasulat sa article ni Vincent John Abordo ng GMA News Online na isinulat noong May 10, 2025 sa article na may pamagat na 6 nabbed for plotting to rig mayoral race in Zambales. Ganito po ang sabi. 6 individuals were caught allegedly trying to rig the vote counting machines to guarantee a mayoral candidate's win in Iba, Zambales. Dinakip po ang mga nasabing suspect ng National Bureau of Investigation sa isang entrapment operation sa isang hotel sa Quezon City noong May 8. At yung mga naaresto, nakikita nyo po sa screen, si Roland Ucab, si Chody Abalos, si Joseph Ong, si Cherilyn Adriano, si Ralph Edward Salas at si Francis James Mapua. Ang grupong ito ay
haharap sa mga kaso na estafa, usurpation of authority, at nag-violate sa Automated Election System Law. Klarong-klaro. At isa po sa mga pangalang nabanggit ay si Roland Ucab. Alam niyo ba, itong si Roland Ucab, ayan sabi po ng napakaraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa online, siya daw ay ministro ni Manalo. Naku naman, grabe naman ito. At ayan nakita niyo yung thread na yan sa Reddit. Siya pala ay ministro sa Kalilangan, Zambales. Grabe naman ito, mga kababayan. Klarong-klaro. Tingnan nyo na lang itong Reddit thread na ito. Mga kababayan, yung pamagat, ministro ng INC, nahuli dahil sangkot sa 30 million vote manipulation. Sabi niya, kilala ko yung ministro na yan. At kalat na dito sa lugar namin ang balitang ito. Naku, grabe naman yan, mga kababayan. Kaya, sa lagay na ito, hindi pa nangingialam sa politika ang mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pati nga yung ministro nila, sangkot sila todo deny pa, klarong-klaro naman sa sikat ng araw na nangingialam sila. Pero, isang sasabihin dito, walang kinalaman naman kung sa kanila lang yan, lalo na yung pahayag mismo ng isang na-interview na para daw umano kumita kahit kunti, kunti na ba yung 30 million? Pero balikan natin si Munting Kaalaman, no? Anong sabi niya? Hindi naman talaga Grabe ibig sabihin hindi naman sa aking opinion lang ginagamit ang religion dun sa nag-merge pa. Di ba yung mga politiko, binasbasan? So ginamit ang relihiyon daw. Kung ginamit ang relihiyon, ang tanong, ang INC ba? Di ba ginamit ang relihiyon para di matuloy ang impeachment trial ni VP Sara sa pamamagitan ng pagsagawa ng rally ng kapayapaan daw? At naunang sinabi, walang kaugnayan ang politika sa kanilang isinagawang rally ng kapayapaan. Pero si ulitin natin, Arnel Tumana na ministro ng Iglesia ni Cristo, isa sa mga speakers sa naturang rally, binanatan ang isang politiko. Na daw? Isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat, laos na. Ano po ang sabi ng Biblia? Iyan. Di ba yan panggamit sa reliyon at inaatake pa ang politiko sa rally nila na isang politiko na hindi pa sikat, laos na. At ginaya ito ni Senador-elect Marcolita nang may buwelta siya sa kasama niyang politiko. May politiko daw o mano na di pa sumikat, laos na at may bulaang propeta. Yung isa bulaang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumikat, laos na. Masikat pa siguro yun. Ibig ba sabihin, pag ang pari ay magpahayag kaugnay diyan, mga kapatid, okay lang. Para sa kanila, banat na banat. Pero pag sila na, grabe. Di lang yan. Kung di nakialam ang Iglesia ni Cristo sa politika, paano nyo pabulaanan ang pahayag mismo ni General Marbel na sinubukang ikumbinsi si General Torre na huwag magpa-assign at huwag tanggapin ang kaniyang bagong assignment. Kundi, anong sabi ni Marbel? That's how the police, pagiging police. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me.
At this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. Yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion. And that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. Yan. So, dito, walang reaksyon sila, lalo na ang mga vloggers na miyembro ng INC, mga kapatid. Tuloy natin, si Munting Kaalaman. Binindisyonan ba di ba? Bakit? Nakakasiguro ba kayo, tama kayong ginagawa nyo? Sabi niya ng Biblia yung pagbindisyon, una, gamit ang holy water. Ang tanong, bilang INC, wala ba kayong mabasa na holy water na dapat gawin yan para ibisbis? Wala ba? Di nyo nakita yan? Imposible di nila yan nakita, mga kapatid. So, tingnan niyo ang Numbers chapter 5 verse 17. May mabasa diyang holy water. Pero sabi, tama ba ang ginawa ninyo? Natural. Dahil kahit ministro ninyo ng INC, ministro ninyo ang nagsabi na ang simbahang Katoliko ay siyang tunay, ay siyang unang iglesia ni Kristo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. O di, yung Roma 16:16 na inangkin nila, irreparado yan sa Iglesia Katolika dahil sabi nila sa pasimula, ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Kristo. Okay, tuloy natin. Ang mali, hindi pwedeng pakinggan ng Panginoon Diyos yan. Tama. Ang mali, di pakinggan ng Panginoong Diyos yan. Kaya nga, ayon sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 10, maraming di maligtas dahil di nila tinanggap ang katotohanan na dapat makapagligtas sa kanila. So, sa inyo, asan ba ang piliin ninyo? Yung iglesyang tataglang ng tao, pagkatapos nag-squat ng pangalan diyan sa Biblia na sa kanilang pasugo, malinaw namang sinasabi, wala silang kaugnayan sa Roman 16:16. Tuloy natin. Paano kung kayong pala lang bibintang? Bakit? Alam niyo na ba si Sara talaga nagkasala para ka-impeach? Una, pag may impeachment, hindi yan ibig sabihin na siya ay hinatulan na may sala. Kundi, binigyang pagkakataon na ilatad ang mga ebidensya sa prosecution, sagutin ng defense, at kung mabigat man ang mga ebidensya, yon. Ang mga senador judges, sila ang hahatol batay sa ebidensya. Hindi dahil may impeachment, makasalanan na. Isang proseso yan para tingnan sa pamamagitan mga ebidensya at sa sagot ng depensa kung ito ba
ay may kasalanan talaga batay sa akusasyon na isinampa sa Senado. Tuloy natin. Tapos na ba lahat ang ano ni Sara? Di ba? Oo. Nagsagawa, halimbawa, ang INC, nagsagawa kayo ng rally na, ano yung rally? Rally ng kapayapaan na kung maaari, di na ituloy ang impeachment trial. Ibalik natin sa argumento ni Munting Kaalaman. Sigurado ba kayo na inosente talaga si VP Sara kaya nagsagawa kayo ng rally? Tuloy natin mga kapatid. Di pinalagpas ni Marcoleta tong paring ito na nagsabing Judas ang 18 ang senador. Ayon kay Marcoleta, ginamit pa ang misa at simbahan, para lang magsabi sa isang masamang linggawahe na hindi maganda di ba? Akala mo ang linis-linis, no? Ayan. About yung pahayag mismo ng ministro na si Arnel Tumanan na isang malaking kilos yan na rally ng INC. Pero politiko, binanatan. Isang politiko, nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. Ano po ang sabi ng Biblia? Yan. Di ba yan malinaw na ginagamit ang simbahan din natatag ni Felix Manalo? Mismo si Marcoleta, ginaya niya ang pahayag ni Tumanan. Yung isa mula ang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. See? So, yun na pahayag. Okay lang yan. How about yung during sa eleksyon, may nahuli. Di ba nila ginamit ang kanilang posisyon para sa 30 million? But, tahimik kayo. Kaugnay diyan. Sino ba yung nahuli? Nakapalit 30 million para matulungan ang kandidato. Tuloy natin si Munting Kaalaman. Talagang, alam mo, itong mismong senator na to, talagang buti na lang talaga may Marcoleta tayo, nakakaisip ng tama. Sa mga ganitong susopla. So talagang dapat soplay lang to ni Senator kapatid Dante Marcoleta, no? Kasi itong si Senator Dante Marcoleta, alam niya yung tama at mali pagdating sa relihiyon. 'Di ba? Kasi ito, lumaki sa religion to at talaga ito sumusunod ito, tumatalima ito, yeah? At talaga dapat sa isang religion nagtuturo ng maayos, kaayusan at kapayapaan. Kung alam ni Marcoleta ang katotohanan, but meron siyang mga researchers. Ba't di niya ni-research sino ang founder sa siktang inaniban niya? Sa Artículos de Incorporación para por 4 Cuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo. Malinaw pa sa sikat ng araw na yung siktang yan ay itinatag ni Felix Manalo 1914, Punta Santa Ana, Manila. Hindi lang yan. Di ba nakita din ang kanilang Pasugo Magazine. Ano ang sabi ng kanilang Pasugo Magazine? Pag ang isang simbahan ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, ano daw? Yon ang palatandaan na walang kaugnayan sa mga apostolis. Tanong, ang INC ba'y nakarehistro sa Securities and Exchange Commission? Napakalinaw. Sa Artículos de Incorporación para por 4 at sinali na sa English, eto pakita natin mga kapatid. Ito ang mabasa
sa SIC registration. United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Exclusive Office of Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant. About Unipersonal Corporation or the society called Iglesia ni Cristo, that the said applicant appears before this office and respectfully declares that the said applicant is the founder and present head of the society called Iglesia ni Cristo. Yun ang SIC registration nila. Tuloy natin. Nakikita mo sa isang religion pag mali eh. Oo. Hindi naman sa isang member eh. Halimbawa, member nga yung pare, nagtuturo ng mali, nagtuturo na, hindi sinasaway. Okay lang. Para sa kanila, mali ang tinuturo sa pare. How about yung pahayag ni Attorney Bukoy? But wala kayong reaksyon. Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una. Yung betrayal, di po ba paghuhudas yan? Ba't ang pare ang binanatan nila mga kapatid? At mali daw, ano po bang panindigan sa simbahang Katoliko kaugnay sa politika? Ito ang pahayag sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, paragraph 344, page 113, 114. Both clergy and laity must be involved in the area of politics when moral and gospel values are at stake. Para sa kanila, mali dahil pare ang nagsabi. Pero pag sila na at ang kanilang sikta na ang involved, lalo na sa usaping politika, okay lang. Tuloy natin. Kung magkasala magbisyo ka, lahat tao ka, kaya ka nga nagre-reliyon para magbago Pero kung halimbawa, nandun ka na sa reliyon mo, nagtuturo ka ng mali, at walang sumasaway sa'yo, mas makasalanan yung walang sumasaway yung pare, malamang opinion niya lang yun. Ngayon, yung mga opinion ng ministro, yung opinion ni Marcoleta, na tinatawag na bulaang propeta, yung isa sa mga mambabatas, at tinatawag na di pa sumikat, laos na. Okay lang yun para sa inyo. Tuloy natin. Hindi sinasaway. Ibig sabihin, kung ano pa baga ang isang religion. Wala akong pinapatungkulan yan. Ibig sabihin para sa lahat yan. Kapag ang isang religion mo, pasa todo ka sa iyong kasalanan, na pila walang sumasaway sa'yo, isa lang ibig sabihin nun. Talagang yung religion mo, hindi sa Diyos yun. Masakit man ang pakinggan kasi hindi sinasaway. So, sinasaway ba ninyo yung mga nahuli kaugnay sa 30 milyon? Kung di nyo sinasawayan at di nyo binanggit kaugnay sa, lalo na sa talakayan ninyo, babalik sa inyo sinasabing hindi kayo totoong reliyon. Sinasaway ba ninyo at tinatalakay ba ninyo ang dahilan kung bakit si General Torre tinanggal? Bakit siya sinipa sa ANC? Totoo ba ang sinabi ni General Marbel? Kung hindi totoo ang sinabi ni General Marbel, sige nga, ilatag niyo anong dahilan? Bakit tiniwalag si General Torre sa ANC? Tuloy natin. Kaya nga may pagtitiwalag ibang religion makagawa ka ng kasalanan, krimen, hindi kayo titiwalag pagbalik mo so ngayon, kung itiwalag ka dahil nakagawa ng kasalanan o krimen, ano ang krimen at kasalanan ni General Torre? Ayun ang mahirap talagang, di ba? Si General Marbel mismo, balikan natin. That's how the police
pagiging police. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, you know, and ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD, Region 11. Kung hindi, you know, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side, service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo, and all my respect and salute. Oh, sorry? Sabi ni Munting Kaalaman na itiwalag ang may kasalanan at may krimen. Yung pahayag naman ni General Marbel na ang dahilan na tiniwalag si General Torre dahil niipit, huwag mong tanggapin ang bagong assignment mo. O, kasalanan ba yon? Tuloy natin. Yung nakulong yung reliyosong tao. Ha? Nakulong ng 7 taon dahil sa pagkakasalang halo-halo pagkakasala. Yung 7 taon nakawala sa kulungan, nakalaya, nakagawa ng krimen. Ha? Pinasok ulit sa kulungan, another 7 years ulit. Ilan na? 14 years na. Nakalaya ulit yung reliyosong tao na yun. Kuno? Ha? Paglaya niya, pangalawang laya niya, napatay siya. Hindi patay na. O ba, akalain mo, pagdadasal pa, sasabihin sumalangit na ang kaluluwa mo. Sa tingin mo, sa langit mo pupunta yun? O, sabi naman, hindi ka naman Diyos para husgahan. Nakalagay na nga sa Bible Anong lagay sa Bible? Pag namatay sa kasalanan, nako po. Diba? Sa tunay, wala ka sa tunay, nako po. So, may lisensya na kayong maghusga kung sino ang naimpyerno. At dahil ang aral kasi ng INC na pag hindi kakaanib sa iglesyang tatag ni Felix Manalo, ay di ka maliligtas. Nako po, anong mangyari sa mga magulang ni Felix Manalo? Hindi yun mga miyembro, hindi yun mga kaanib sa iglesyang tatag niya. So, ibig sabihin, dahil mga Katoliko yun, di yun maliligtas. Oh. At hindi lang yan, nagkukontrahan ang aral kasi nila, mga kapatid. Huwag kayong makipaghalubilo, huwag kayong makipaghalubilo sa taga-sanlibutan. Oh. Pero, nung nagkasakit si Felix Manalo, tingnan niyo sa Pasugo, saan siya na ospital? Pumasok. Nasa Pasugo ninyo. Sa protestante na ospital. O di po ba ang, sabi diyan, ang protestante, ang Katoliko ay taga sanlibutan? At dapat hindi magkahalubilo, bakit doon pumasok at nagpagamot? Tuloy natin. Diba? Oh. Tignan mo, alam mo pinagkaiba. Tignan mo ang INC. Nakaraan na, nagsagawa sila ng rally. Pero hindi para sa kaguluhan. Hindi para sa pambabatikos. Hindi daw para sa pagbabatikos. Sige nga. Di ba pagbatikos itong ginawa ni Arnel Tumanan? Isang politiko. Nakalulungkot. Bago pa sumikat, laos na. Anong tawag mo sa ginawa ni Arnel Tumanan? Munting Kaalaman. Di ba yun pagbatikos? Okay, hanapin natin yung pahayag niya kay Marcolita. Ito. Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni dating Senador De Lima. Ayan, opo. Kapinsatang nagsabi, remand uli. Ibig sabihin, binalik sa trial na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag doon sa ating 1-year bar rule. Yeah. Talagang alam na alam niya yung batas Sandali yung sasabihin ko. Hanapin natin yung sinabi ni Marcolita.
House of Representatives. Sandali. Meron yung pahayag si Marcolita dito, kaugnay sa pare, na ito na lang. Yung politika sa usapin. Ito. Ang politika ay bawal umano sa usaping relihiyon. Hindi, kung bawal yan, ba't ang daming mga nanliligaw sa INC para lang makuha ang suporta? Balikan natin si Marcolita. Marcolita. Purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion. May problema doon. So, purely political matter, hinaluan mo ng religion, may problema yon. Ang tanong, yung pagrarally nila, wala ba yung kaugnayan sa religion at sa politika? Aber? So, dahil sila ang nagsagawa, walang problema. Ang pare na nagmimisa at nagpahayag sa kanyang opinion, dito ang malaking problema para sa kanila. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide. Merong konstitusyon umano. Sa ibig sabihin, may batas pala na nagsasabi, ano ang batas na yan? Na hindi makikialam yung politika sa usapin ng religion. So ang pahayag niya, dito galing mismo sa bibig ni Senador-elect Marcolita, ang konstitusyon daw nagsasabi na hindi pwedeng makialam ang politiko sa usaping relihiyon. Galing sa kanya yan, balik natin. Ano daw? Kapatid at Senador Rodante Marcolita. Purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion. May problema doon, Jen. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide na hindi makikialam yung politika sa usapin ng religion. Hindi makialam ang politika sa usaping relihiyon. Galing sa kanya yan. Hindi makialam ang politika sa usaping relihiyon. Mga kapatid, napansin nyo ba? Pag mag-birthday, mula pa ni Felix Manalo, di po ba, humihingi sila ng greetings sa mga politiko dahil birthday sa kanilang founder. Hanggang sa anak, Eduardo Manalo, Eranio Manalo pa, di po ba? Mapansin ninyo? Ano yung sabi ni Senador-elect Marcolita na ang politika ay hindi dapat makihalo sa usaping relihiyon? Bakit sa panahon ng eleksyon, before ang eleksyon sa pangangampanya, dami ng mga nanliligaw kung sino ang makakuha ng suporta? Baka ang sinasabi dito, dahil abogado kasi siya at matalinong itong abogado, baka ang binanggit niya sa saligang batas natin, yung konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987, mga kapatid. Baka yung paghihiwalay sa simbahan at estado na nakasulat yan sa Article 3, Section 5. Ano po ba ang nakasulat sa Article 3, Section 5? Silipin natin. Ito ang nakasulat. Hindi dapat magbalangkas ng batas para magtatag ng relihiyon o nagbabawal sa malayang paggamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba na walang pagtatanggi o pamimili. Hindi dapat kailanman ang pasulit panrelihiyon sa pagsasagamit ng mga karapatang sibil o pampolitika. Yun ang mabasa natin sa
Artikulo 3, Section 5, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, kung hindi pwedeng magkaroon ng pambansang reliyon, ibig sabihin, hindi pwedeng sa pilitang pagtanggap sa lahat ng mga Pilipino sa isang reliyon. Meron bang sinabi diyan na bawal ang pakipaglahok sa usapin na may kaugnay sa ating politika? Ang separation of church and state, malinaw yan. Tatlo lang ang terms sa separation of church and state. There shall be no official state religion. Pangalawa, the state shall not pass laws for or against any religion. Pangalawa yan sa separation of church and state. Pangatlo, no public funds shall be allocated for the benefit of any religious group. Yun lang po ang separation of church and state sa batas natin. Walang sinasabi na bawal makialam ang simbahan kaugnay sa social issue. Dahil bahagi yan, mga kapatid, sa ating pagiging simbahan. At nauna na pinakita natin ang Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines sa paragraph 344, pahina 113, 114, both clergy and laity must be involved in the area of politics when moral and gospel values are at stake. Nasa utos yan at bahagi yan sa pagiging simbahan natin. Sa mga CFD na, bago may sinumpaan ang mga CFD. Ito ang sinumpaan. Naalala ninyo ba? Sabi ng spiritual director, do you pledge to serve the church and this organization with humility, respect, and a commitment to do justice and peace? Sa kapayapaan at hustisya. Di lang kaugnay sa issue sa pagdepensa ng ating doktrina, kundi sa issue na may kaugnayan sa ating lipunan. Bahagi tayo. Yan, mga kapatid. To make his message known is our responsibility.